So yun, yan na guys. Yan yung ating ampalaya. So ginisa ko muna yung ampalaya sa sibuyas bawang. Mantika. Ano na po yan, ilalagay natin yung ating munggo. Tapos lagyan natin ng beef cubes. Ito. Yan, pang banana Q. Nakaraan kasi guys, nag-harvest tayo. Yung saging binenta natin dito. Pinangbili natin ng ibang pangailangan dito. So, antay-antay tayo ng may ma-harvest tayo uli. Pambili natin ng patuka sa manok tsaka feeds ng kambing. Pakit ilang kilo lang dagdag ng tsaka syempre konsumo na rin dito sa kubo, bigas or ulam kung anong gusto natin, pang sahog-sahog, yan, pang gastos, gasolina, yan. Sa pa yan guys. So kasi minsan may pinupuntahan tayo medyo malayo. Ito yung ating kubo malayo sa sa highway, sa mga tindahan, sa palengke. Kaya lumalabas pa tayo. Pero ngayon hindi maka-travel at sasakyan gawa ng ang ating kasada ay bagong espaltado. Pwede kang maligo sa gitna ng kalsada. Pwede mong sabugan ng palay. Kaya lakad-tiis muna tayo sa lakad-lakad. O yun, sandali lang, ilalagay ko muna yung ating munggo. Kasi medyo mainit, wala tayong tawag nito, cellphone holder para sa video natin. So yung kabila ay nag-aasikaso, yung kabila ay naghahawak na cellphone. So, hindi na natin sasabawan guys, tsaka mamaya na natin timpla ng asin kasi nga yung ampalaya pinigaan ko sa asin yan. Hindi ko kasi sure kung yung ampalaya ay mapait ng husto or sakto lang, kasi merong ampalaya na mapait talaga ng gusto, meron namang hindi. So para sigurado pinigaan na lang natin. O, diba? Kaya lang yung kanyang nutrients ng ampalaya nabawasan kasi nga yung pinagpigaan natin tinapon natin. So okay lang yun, kahit paano mayroon pa rin naman yan. Hindi naman natin kailangan ng mapait o kailangan natin ay panggulay, pang ulam. So kung mapait naman masyado hindi rin naman natin makain ng maayos, diba? Para doon sa mga hindi mahilig sa mapait, lalo kung may mga bata sa inyo, so pigaan nyo na lang para for sure. Sa atin namang matanda okay lang, kaya lang yung iba rin talaga ayaw rin ng mapait. So paglagay ko ng cubes bago ko titimplahan ng asin guys, pag natunaw na yung cubes, kasi yung cubes pandagdag lasa yan. Ngayon kung hindi pa natunaw yung cubes, lalagyan mo na ng asin, gawa ng itong ampalaya ay pinigaan ko sa asin, baka ang tendency yan maging maalat. So tunawin na muna natin yung cubes. Dali naman matunaw to guys Ayan, tunawin lang natin. Tutunaw naman yan init. Maiksi yung ating sandok. Yan, sarap niyan guys. So sa inyo, depende kung lalagyan nyo ng kunting tubig para may kunting sabaw.
Pwede namang wala. Ganyan malapot siya. Pero sa akin, yung munggo ko kasi guys, magandang klase yan. Yung tinatawag nilang munggo labo. Ang munggo labo kasi nadudurog. Maganda ang pagka-durog niyan. Pag ipanggulay mo. Yung isang kasi na klase ng munggo, yung parang makintab. Hindi ho yun nadudurog ng maayos. Hindi siya nagiging ganito. Kaya kung bibili kayo ng munggo, doon na kayo sa munggo labo. Mas maganda yung texture nyon pag naggulay na kayo. So lalagyan ko lang ng kunting sabaw. Kasi ang gusto ko ay may sabaw. Yan, mahilig tayo sa sabaw. Kahit yung bunsong anak ko guys, mahilig sa sabaw. Yung mga karni-karni na yan, kakainin niya lang yan saglit. Pero pong sabaw, paglagay mo ng kanin, sabawan mo yung kanin niya, gustong gusto niya yan. Mahilig sa sabaw. Kahit yung panganay kong anak, good thing naman yun para sa kanila. Kasi pag nagugulay tayo, nutrients napupunta sa sabaw. So yun lang, hintayin ko lang itong maluto. Tapos magsasaing ako. Kasi titimplahan ko pa pala to. Actually luto na sa guys. Kaya lang hindi ko pa natimplahan So yun, kulang sa asin. Kulang sa asin. Dagdagan natin ng kunting magic. Magic sarap, baka naman. Baka lang naman. Yan. Ayun, goods na yan siya. Medyo nagtutong na sa ilalim guys. Wala pa ng balak. Kala ko nagtutong na. Oops, hindi na mabuhos guys. Sige, yan na muna guys. Bye bye you.